Sabi ko, walang bata-bata sa akin, Jillian. Basta gusto kitang maging asawa. Sabi niya saka muling tumuga sa bote. Tinitigan ko siya, pati ang singsing na isinuot niya sa daliri ko. Pero bigla na lang akong napaluha at napaiyak ng malakas noong muli kong maalala si Celso. Si Celso kasi ang pinapangarap kong magbibigay sa akin ng singsing at hindi ang paslit na si Shaq. Si Celso ang pinapangarap kong ibigin. Ngunit ang pangarap na ito ay bigo. Ayaw nang tanggapin ni Shaq noong sinasauli ko ang singsing. Mabigat kasi sa loob ko na tanggapin yun noong malaman kong pinag-ipunan niya at galing sa regalong pera ng lolo niya noong dumaduwid siya ang pinambili ng gold ring. Kung isusuli mo rin lang yan, mas mabuti pang itapon mo na lang. Ganito ang masungit niyang sagot noong isusuli ko na ang singsing. Noon ay lalong bumigat ang mundo ko dahil kay Celso at dahil sa kalituhang dulot ng isang bata sa akin. Parang noon ay hindi ko na basta kayang ipagwalang bahala ang mga ginagawa ni Shaq para sa akin at para sa anak ko. Saan ka ba naman nakakakuha ng lalaking yaya na libre pa? Hindi lang basta yaya, kundi alam kong pamilya ang turing talaga niya sa anak ko. Ang mahirap lang talaga ay ang inuungot niyang pag-ibig daw sa akin na hindi ko naman siyempre pwedeng patusin dahil sa isa siyang bata. Lalo pang tumaas ang mga kilay ko noong may isang gabi. Pasado 7:00 at ikinabigla ko ang makita si Shaq sa loob ng beer house. Malapit lang kasi ang beer house sa amin. Nilalakad lang. Bahagya lang akong nagtaka noong makita kong nakabihis si Shaq. Nakasapatos pa. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Nakabihis ka pa. Magbi-beer house ka ba? Tanong ko sa kanya. Hindi ka pa ba uuwi? Ganito ang sagot niya. Doon ay kinuha ko na ang shoulder bag ko, saka ako lumabas ng beer house. Sumunod na lang siya. Ano bang nangyari? Tanong ko ulit noong naglalakad na kami pa uwi. Tinunto namin ang shortcut kung saan dadaan kami sa tulay na luma at pinagbabawal ng madaanan ng anumang klase ng sasakyan. Ano bang nangyari? Tanong ko ulit. Tumigil siya ng paglakad nung nasa tulay na kami at kami lang ang naroon. Nakatanaw si Shaq sa ibaba ng tulay. Nakasampa ang dalawang kamay niya sa simentadong bakod ng tulay. Shaq, halika na! Sabi ko, saka ako tumuloy ng lakad pero paglingon ko ay nandun pa rin si Shaq. Biniligan ko siya at ang bala ko ay hilahin siya pero paglingon ko ay may nakita akong kumislap sa pisngi niya. Umiiyak ka? Tanong ko. Iiwanan ko na kayo. Umiiyak niyang sagot. Bakit? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako nakaporma sa uncle ko eh. Kukunin na niya ako. Aalis na kami ngayong gabi. Noon ay naalala ko ang dumating nilang bisitang nakakotse. Ayon kay Shaq, ay bunsong anak ni Lolo Andong na nasa Maynila nakatira. Nalungkot ako noon at hindi ko rin namalayan ang pagpatak ng luha ko. Lalo na't umiiyak nga si Shaq sa harapan ko. Ayaw ko sanang iwanan kayo. Kahit hindi mo ako mahal, Jillian. Masaya ako kapag kasama kayo ni JB. Sabi niyang tila ba'y umaasa na namang bilang binata. Magtana na tayo, Jillian. Sabi pa niya. Bagay na ikinagulat ko.
Natawa ako ng bahagya sa sinabi niyang yun. Shaq, bata ka pa. Saka huwag mong sabihin na hindi kita mahal. Mahalaga ka sa akin. Eh kung mahal mo talaga ako, mangako ka sa akin, Jillian. Mag-promise ka. Anong ipapangako ko sa'yo? Hindi ka mag-aasawa ng iba. Hihintayin mo ko. Napatitig ako sa mukha ni Shaq at parang naumid ang dila ko. Mangako ka! Sigaw niya pero hindi pa rin ako makapagsalita. Tignan mo nga, hindi mo kayang mangako dahil hindi mo talaga ako mahal. Sabi niya saka tumakbo palayo sa akin. Noon ay nataranta ako kaya't sinigawan ko siya. Tumigil siya sa mismong gitna ng tulay. Hinintay niya ako. Hinarap ko siya at hinawakan ko pa ang kamay niya. Ikaw ba pagdating ng time na nasa tamang edad ka na? 23 or 25 at ako naman ay pagdating ng araw na yon ay 34 o 36 na. Sa tingin mo ba ay magugustuhan mo pa ako? Matanda at pangit na ako noon. Sabi ko. Hindi siya umimik. Tinabing niya ako sa kamay ko sa pagkakahawa ko sa kamay niya. Inilipat niya ang kamay niya sa mukha ko. Marahan niyang hinaplos yun at kasunod doon ay ang paglapat ng mga labi niya sa labi ko. Umikit na lang ako upang kahit papaano ay hindi ko makita ang mukha niya at baka sakaling malimot ko na 13 anyos lang ang lalaking hahalik sa mga labi ko. You light up another cigarette. Taong 2001, bago mag-grade 1 si GB, ay umalis na kami sa bayan namin. Lumipat kami sa Bulacan. Si Melena na kaibigan ko ay nagtayo ng beer house dito at ako ang pinagmamanage niya. Sina mama at papa naman ay nawili na sa bahay ng kapatid ko kaya inayaan ko na lang sila at dinadalaw paminsan-minsan. 2002 noong muli kong buksan ang puso ko para kay Marvin. Na isang biyudo at meron ding isang anak. Hindi lang kasi gwapo si Marvin, kundi mabait pa noong una. Ang isa pang natatangi kay Marvin ay kinakanta rin niya sa video ko sa beer house ang paboritong kanta ni Shaq. Ang kantang Maging Sino Ka Man. Noon ko lang ulit ito narinig. Maganda at nakakaantig ang lyrics. Noon ay napatingin ako sa daliri ko. Andun pa rin ang singsing na binigay sa akin ni Shaq. Napatuloy kong iniingatan. Huwag magtaka. Inunawa ako ng kaibigan ko si Melinda noong kailangan ko nang iwanan ng beer house dahil iyon ang kagustuhan ni Marvin. Kailangan daw muna namin mag-live-in kahit na 1 taon lang bago kami magpakasal. Inuwi niya kami ng anak ko sa bahay niya. Babae ang anak niya at doon ay grade 3 na. Mabait naman si Sheila kay JB at magkasundo naman sila. Pinagbuti ko ang pagganap sa tungkulin ko kay Marvin bilang asawa niya at ina rin ang kanyang anak na si Sheila. Wala naman siguro siyang masasabi sa akin ngunit noong sumapit na ang lampas 1 taon namin pagsasama ay hindi na maalala ni Marvin ang pangako niyang kasal sa akin. Kinailangan ko pang magpaalala sa kanya ngunit kinagalit lang niya ang sinabi ko. Ang sabi niya, kailangan pa ba natin talagang magpakasal? Aminado ako, Papa Dudot, na ako ang unang nagpakita ng pagtatampo kay Marvin.